tayong mga Pinoy mahilig sa mga tayutay na may kinalaman sa pagkain o panlasa. Halimbawa, kapag may sumpong ang isang tao, sinasabi natin na may toyo. Kapag maganang kumain, may betchin sa bibig. Kapag ang dalagita kumirengking na, nakakagalitan ng ina. Hoy, may gatas ka pa sa labi. At kung ang binatilyo mo naman bagong tuli, huwag mo daw silipan at baka mga matis. Pero nang si Madam Auring nag-boyfriend ng bagets, sinabihan din na nagmumurang kamatis. Ano nga bang meron sa kamatis na yan? Bakit naman ang mga hot mama sinasabihang may asim pa? Sa pag-i-exam naman at nahirapan, sinasabi na nangangamote o di kaya baka itlog o kalabasa ang malamang makuha. Kapag sensitive sa puna, balat sibuyas. Kapag nagalit o nainis, napapasabi naman ng anak ng tinapa. Kapag inggitera at gusto kang hilahin pababa, isip talangkayan. Kapag nag-asawa ka naman ng mayaman, ayun, nakabingwit ka ng matabang isda. Kapag mabagal o mahina ka naman, tiyak nakakagalitan. Huwag tutulog-tulog sa pansitan kung ayaw mong pulutin sa kangkungan. Kung sabihan ka naman na pusong mamon at lalaki ka, maaaring sa'yo ay may duda. Isa ka kayang vorta? Pero pwede rin naman na mawain ka lang talaga. Pusong mamon nga eh. Kapag matambok naman ang pisngi, unang nasasabi natin, mukhang siopaw. Bakit kaya hindi mukhang panda? Oh, sa birthday mo ha, kahit di ka mabati, understood na yan pag sinabing pa-burger ka naman.